Hi everyone! Sagutin lang natin ang comment na ito. Hello po, explain din po yung part na 3-digit divisor tapos 3-digit din yung dividend. Kasi what if mababa yung value po ng dividend na 3-digit, so hindi po siya pwedeng i-divide. Need gamitin ng 4-digit kung mababa ang dividend. Okay, so i-explain natin kung paano mag-divide kapag mas maliit yung dividend natin kaysa sa ating divisor. So again, ang tawag natin sa number na nasa loob is dividend at ang number na nasa labas is divisor. Tapos, ang sagot natin na isusulat natin dito sa taas is tinatawag nating quotient. So meron tayo ditong 350 divided by 430. Okay, so as you can see, mas maliit nga yung dividend natin, no, kaysa sa divisor. Kapag ganyan, pwede nyo siyang i-divide agad or pwede kayong magdagdag ng 0. Kapag nag-divide kayo agad, of course, 350 divided by 430, ang sagot natin is 0. Okay, so unahin muna natin yung pwede natin siyang i-divide agad or pagkatapos ng pwedeng i-divide agad, magawa naman tayo ng video kung magdadagdag tayo ng 0, kung paano siya gagawin. Okay, so si 350, i-divide natin kay 430. So, ang sagot is 0. So, dito natin ilagay sa taas si 0. Okay, so 0 dito. And then, pagkatapos, before natin makalimutan ang ating abbreviation na DMSB, so division, multiplication, subtraction, bring down, and then balik kay division, multiplication, subtraction, bring down. So, tapos na tayong nag-divide, punta tayo kay multiplication. So, si 0, i-multiply natin kay 430. Of course, kapag 0 ang i-multiply natin sa kahit na anong number, ang sagot natin is always 0. So, 0 ang sagot natin dito. Or pwede rin gawin yung tatlong 0. Pwede na yung isang 0 po, pero pwede nyo rin gawing tatlong 0. So, kahit ilang zeros naman yung ilagay nyo, wala din naman siyang value. Next is subtraction. So, i-subtract natin siya. So, 350 minus 0, of course, 350. So now, ang gagawin natin is magdadagdag na tayo ng 0. Kapag nagdagdag tayo ng 0, maglagay tayo ng decimal point sa ating dividend at sa ating quotient. Ibig sabihin, kapag naglagay tayo ng decimal point dito, maglagay din tayo sa taas ng decimal point. At pwede na tayong mag-add ng 0. So, add tayo ng isang 0. Dahil nakapag-add na tayo ng 0, i-bring down natin siya. Kasi ang kasunod ni subtraction is bring down. So, meron na tayong 3,500. 3,500 divided by 430 is equal to 8. Okay, so ilagay natin si 8 dito sa taas si 0. Next is multiply. So, 8 times 0 is 0. 8 times 3 is 24. Bring down 4, carry 2. And then 8 times 4 is equal to 32 plus 2 is equal to 34. Next is subtraction. So, 0 minus 0 is equal to 0. 0 minus 4 cannot be. So, mag-borrow siya ng 1 kay 5. So, si 0 magiging 10. So, 10 minus 4 is equal to 6. Si 5 magiging 4 dahil nag-borrow tayo ng 1 sa kanya. So, 4 minus 4 is 0. 3 minus 3 is 0. So, 60 na lang yung naiwan. Magdagdag pa tayo ng isa pang 0. Okay? So, add another 0. And then, i-bring down natin siya. So, 600 divided by, balik tayo sa division, 600 divided by 430 is equal to 1. Okay, so isulat natin si 1 dito sa taas and then multiply. So, 1 times 430, pwede nyo siyang isulat agad na 430. Pero ako, iniisa-isa ko siya. So, 1 times 0 is 0, 1 times 3 is 3, 1 times 4 is 4. Next, subtract. So, 0 minus 0 is 0. 0 minus 3 cannot be. So, si 0 mag-borrow ng 1 kay 6. So, magiging 10 siya. So, 10 minus 3 is 7. And then, si 6, dahil nag-borrow tayo ng 1, magiging 5 siya. So, 5 minus 4 is equal to 1. Okay, so magdagdag pa tayo ulit ng isa pang 0. So, add pa tayo ng 0 and then bring down. So, 1,700. Balik tayo kay division. So, 1,700 divided by 430 is equal to 3. Next, multiply. So, 3 times 0 is 0. 3 times 3 is 9. And then 3 times 4 is 12. Next, subtract. So, 0 minus 0 is 0. 0 minus 9 cannot be. So, si 0 mag-borrow ng 1 kay 7.
So, si 0 magiging 10. So, 10 minus 9 is 1. Si 7 is magiging 6 dahil nag-borrow tayo ng 1. So, 6 minus 2 is 4. Okay, so magdagdag pa tayo ulit ng isa pang 0. So, baba natin si 0. So, 4,100. So, 4,100 divided by 430 is equal to 9. Okay, so ilagay natin si 9 sa taas and then multiply. So, 9 times 0 is 0. 9 times 3 is 27. Bring down 7, carry 2. 9 times 4 is 36 plus 2 is 38. Then, subtract. So, 0 minus 0. Okay, taas lang natin ng konti. Hindi na makita. 0 minus 0 is 0. 0 minus 7 cannot be. So, si 0 mag-borrow ng 1 kay 1. So, magiging 10 si 0. So, 10 minus 7 is 3. And then, si 1 naging 0. So, mag-borrow naman siya kay 4. So, magiging 10 si 0. Kasi si 1, nag-borrow tayo ng 1 kanina. So, naging 0 siya. So, mag-borrow siya ng 1 kay 4. Magiging 10 siya. So, 10 minus 8 is 2. And then, si 4, magiging 3. So, 3 minus 3 is 0. Okay, so nasa 4 na decimal number na tayo. So, pwede na tayong mag-stop dito. So, ibig sabihin, ang sagot natin sa 350 divided by 430 is equal to 0.8139. Okay, so ito na yung sagot natin. Okay, so kahit na maliit yung ating dividend, pwede pa rin natin siyang i-divide diretso. Or pwede tayong mag-add ng 0 agad. So, gagawin natin, paano gagawin kapag nag-add tayo ng 0 agad? Okay, so si 350, divide natin kay 430, pwede kayong magdagdag ng 0 agad kasi mas maliit ang ating dividend. So, kapag nagdagdag kayo, of course, huwag kalimutan na maglagay ng decimal point. So, kapag naglagay ka ng decimal point, sa taas, maglagay ka din ng decimal point. And pwede mo siyang lagyan agad ng 0 dito. Okay, so mag-add tayo ng 0. So, 35 divided by 430, same lang yung sagot. So, ipapakita ko lang kung paano siya gagawin. 8. So, 8 times 430 is equal to 3440. Okay, so, kopyahin lang natin yung nasa kabila. Pero, dito tayo nag-start instead na dito. So, kapag subtract natin siya, so, magiging 60. And then, kapag nag-add ulit ng 0, so, magiging 600. So, 600 divided by 430 is 1. Hindi makita dito sa gilid. Okay. So, 1. 1 times 430 is 430. And then, subtract. So, ang sagot is 170. So, add another 0. Okay, so same lang talaga yung sagot. Pero, dito tayo nag-start kapag nag-add tayo ng 0 agad. So, 17 divided by 430 is 3. And then 3 times 430 is 1290. Okay, so same lang talaga sila. 17 minus 1290 is 410. And then kapag nag-add pa tayo ng isa pang 0, so 41 divide 430 is 9. So 9 times 430 is 3870. Subtract, so 230. Okay, so same lang talaga sila. Pero kapag nag-add ka agad ng 0, so dito na mag-start ang iyong solution. Pero naman kapag dinivide mo siya, so dadaan ka sa ganito na process. Okay, so I hope na nakatulong po ang ating video na ito. See you on our next tutorial. Bye!